Ayon sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, mga kabunyog, ano daw, ready na daw ang kulungan ni Jinggoy. Ha? Ha? Habang hinihintay ang paglabas ng arrest warrant sa kasong plunder, yun kasi yung non-bailable eh. Yung una kasing kaso na lumabas nung isang araw, yung warrant of arrest, sa graft lang yun. Bailable yun. Kaya nakapagpiyansa pa doon si Jinggoy ng 90,000. Kaya malaya pa siya sa ngayon. Pero pag lumabas na yung arrest warrant, mga kabunyog, pag lumabas na yung arrest warrant doon sa kasong plunder, yun na. Pag plunder na, hindi na pwede yun. Hindi na siya pwedeng makapagpiyansa doon. Kaya ayon sa BJMP, ready na. Ready na daw ang kulungan ni Jinggoy. Kaya pag lumabas yung arrest warrant, at naaresto si Jinggoy Estrada, ang BJMP o Bureau of Jail Management and Penology ay ready na. O yan mga kabunyog ha. Ayon po yan sa head ng BJMP. Ang inaasahan na magiging detention facility ng BJMP na pagkukulungan kay Jinggoy ay yung kulungan din doon sa Payatas. Yung kulungan doon na kung saan nakakulong din si Bong Revilla. Yun kasi yung malapit sa Sandigan Bayan eh. Ang Sandigan Bayan kasi malapit doon sa ang kulungan kasi ng BJMP na malapit sa Sandigan Bayan ay yung nasa may Payatas sa Quezon City sa Batasan. Yun talaga yung iniready ng BJMP. Nang unang pumutok itong mga iskandalo sa flood control, inaasahan na talaga na marami ang makakasuhan at makukulong. Mga malalaking personalidad ang posibleng makulong. Kaya ang ginawa ng BJMP, inihanda na yung kulungan. Siyempre, halos maghihiring yan sa isang linggo, halos araw-araw yan. Kaya mapapagod talaga ang BJMP sa transport ng mga may kaso. Siyempre, dadalhin doon sa Sandigan Bayan. O kailangan hindi na masyadong malayo sa Sandigan Bayan. At ang malapit nga sa Sandigan Bayan, na kulungan ng BJMP na medyo malaki, may pasilidad sila, ay yung sa Payatas. Kaya sabi ng BJMP, yung parehong kulungan ni Bong Revilla, yung jail facility na yun, doon din nakikita nilang ikukulong itong si Jinggoy. Bakit naghahanda na ang BJMP? Kasi inanunsyo na i-file na yung kaso sa Sandigan Bayan eh. Na-i-file na. Kaya alam nila na maaaresto na itong si Jinggoy sa susunod na mga araw. Ngayon, bakit nakapagpiyansa pa si Jinggoy nung nakaraang araw? Nakapagpiyansa si Jinggoy nung nakaraang araw kasi ang kaso kasi mga kabunyog ni Jinggoy, ni Estrada, saka ni Manny Bunuan. Ang kaso kasi ni Bunuan saka ni Jinggoy Estrada, mayroong graft, mayroong plunder. Ngayon, yung kanyang kaso, ilang counts ng graft yun eh. Yung graft niya na-raffle doon sa 2nd Division. Pero yung plunder niya napunta doon sa 5th Division. O ngayon, ang naglabas na ng warrant of arrest, yung 2nd Division. Yung 5th Division, hindi pa. Yung 5th Division, nandun yung plunder. Kaya yung lumabas na arrest warrant ng isang araw, galing lang yon sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Ang nandun sa Sandigan Bayan, graft lang available. Kaya nakapagpiyansa siya ng 90,000. Pagpiyansa niya, malaya na naman siya. Pero, pwedeng Lunes o anumang araw nitong linggong ito, lalabas yung warrant of arrest sa plunder. Pag lumabas yung warrant of arrest sa plunder, aarestuhin na si Jinggoy o kaya sa Tuesday. Kapag naaresto si Jinggoy, walang piyansa yon, kaya talagang ikukulong siya. Saan siya makukulong? Sabi ng BJMP, ready na ang kulungan ni Jinggoy doon sa
Payatas. Doon sa Payatas. Doon na rin siya ikukulong. Kasama ni Bong Revilla. Actually, ang nire-request sana niyan, kahit si Bong Revilla, ang hinihiling sana ni Bong Revilla ay doon sila sa Camp Crame. Yung doon, custodial facility doon, yung kulungan sa Camp Crame. Nung una kasi silang nakasuhan ng plunder, si Jinggoy, si Bong Revilla at saka si Enrile, doon sila ikinulong sa Camp Crame, yung PNP Custodial Center doon. Ay doon kasi may sarili silang mga kulungan, bawat isa sa kanila. Para silang may sarili silang tirahan doon. Kaya solo nila yung kulungan nila. Mayroon silang sariling CR para sa bawat isa sa kanila. Nabibisita sila ng kanilang pamilya. Yun sana ang gusto ni Bong Revilla. Kahit si Jinggoy, yun sana yung inaasahan nila. Ang problema, wala na yun ngayon. Sabi ni SILG Junvic Rimulya, wala na yun. Sinira na daw nila yung custodial facility ng Camp Crame, kaya wala nang magagamit na kulungan doon. Magtatayo na daw doon ng bagong building, structure. So wala na yon. Kaya talagang si Jinggoy Estrada, kahit incumbent senator siya, doon siya makukulong sa Payatas, doon sa parehong kulungan ni Bong Revilla. Anyway, at least magkasama sila. Magkasama sila. Mauulit na naman na makukulong yung dalawa sa kasong plunder. Noong 2014, plunder din yung kaso ni Jinggoy at saka ni Bong Revilla. Ang pagkakaiba noong 2014, nakulong sila doon sa PNP sa Camp Crame. May kanya-kanya silang kulungan ni actually bahay yun kanya-kanya silang bahay na bungalow. Pero ngayon wala na yon. Kaya doon na talaga sila sa Payatas. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, kailan kaya posibleng lumabas ang arrest warrant? Posibleng bukas. Posibleng bukas yan. O kaya Tuesday. Ngayon, pag naglabas ng arrest warrant ang 5th Division, agad-agad yan, ipapatupad yan ng CIDG at ng NBI, ng PNP. Kapag inaresto si Jinggoy, automatic kulong na yan. Kasi walang bail yun plunder yun Yung kasi, ililinaw ko lang kasi maraming nalilito. Bakit nung isang araw na naglabas ng arrest warrant, nakapagpiyansa pa si Jinggoy? Okay, pinaliwanag ko na po yan. Ang kaso ni Jinggoy ay may ilang counts ng graft, may plunder. Ngayon, na-raffle sa Sandigan Bayan. Ang nakakuha nung graft case niya ay yung 2nd Division ng Sandigan Bayan. Yung plunder case niya at isa pang count ng graft nandun sa 5th Division. Ang nag-release na o naglabas na ng arrest warrant, yung 2nd Division. Yung 5th Division na para sa plunder, isa pang count ng graft, wala pang nilalabas na arrest warrant. So ngayon, kaya nung isang araw, nung naglabas ng arrest warrant para sa graft, nakapagpiyansa siya. Kasi ang graft ay bailable. Ang hinihintay talaga ay yung plunder. Kailan lalabas yun? Pwedeng bukas, Tuesday, isang araw nitong linggong ito. Sigurado lalabas na yan. Pwedeng bukas ang pinakamaaga. Pag lumabas yan bukas, dahil non-bailable yan, makukulong siya. At ngayon, handa na daw ang BJMP na kulungan niya sa Payatas. Bakit sa Payatas? Yun kasi yung dinesignate na kulungan para dito sa mga flood control cases. Nandun yung mga official ng DPWH, nandun si Bong Revilla, doon din si Bunuan, diyan din sila makukulong at saka si Jinggoy. Walang special treatment. Walang special treatment. Yan mga kabunyog, mga kababayan, Kaya yan po ang paliwanag kasi maraming nalilito. Kinakantsawan pa ako. Ang sabi, Attorney Enzo, sabi mo non-bailable. Bakit nakapagpiyansa si Jinggoy? Pinaliwanag ko na po. Ang kaso ni Jinggoy ay may ilang counts ng graft yun 2 counts of graft yata yan, tapos isang plunder. Yung graft na raffle sa 2nd Division,
yung plunder at isa pang count ng graft na raffle sa 5th Division. Kung nag-release na ng arrest warrant, yung draft, yung 2nd Division, available kaya nakapagpiyansa. Ang hinihintay natin, at ito yung mas matindi, plunder. Kailan lalabas yun? Pwedeng bukas, Tuesday, or anumang araw nitong linggong ito. Aabangan natin. Pag lumabas yun, non-bailable yun. Hindi siya makakapagpiyansa doon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.